Iligtas niya sa atin, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ating itaas sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating hinihiling ngayon, lalong higit sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio. At upang tayo'y maging karapat-dapat sa banal na misang ito, pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Tayong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ngayon po'y ating ginugunita si Papa San Pio Ikasampo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ng iyong karunungan at ng lakas na likas sa iyong mga sugo ang Papa na si San Pio upang kanyang patatagin ang pananampalatayang Katoliko at pagkaisahin ang lahat kay Kristo sa pagsunod sa itinuturo niya at ipinakikitang halimbawa. Pagkaloob mong makamta namin ang walang maliw na gantimpala sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mong ipinasasabi ko, nakatakda ng parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Sarili ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. Iniinom ninyo ang gatas, nagdaramit kayo ng lana, nagpapatay ng mga pinatabang hayop, ngunit hindi ninyo pinakakain ng mga tupa. Bakit hindi ninyo pinalalakas ang mahihina, ni ginagamot ang mga may sakit, hinihinihilot ang mga pilay? Bakit hindi ninyo hinahanap ang nawawala, ni ibinabalik ang nalalayo? Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal. Sila'y nangangalat at nilalapa ng mababangis na hayop pagkat walang pastol. Ang mga tupa ko'y nagkalat sa mga bundok, burol at sa lahat ng panig na daigdig, ngunit walang ibig humanap sa kanila. Dahil dito mga pinuno, dinggin ninyo ang aking sinasabi, ako ang Diyos na buhay. Ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapa ng mababangis na hayop pagkat walang nangangalaga. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip na alagaan nila ang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. Kaya nga makinig kayo mga pastol. Pakinggan ninyo itong aking sinasabi. Laban ako sa inyo. Pananagutan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo gagawing mga pastol upang hindi na ninyo mabusog ang inyong sarili. Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi ninyo mapapakinabangan ang mga ito. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon.
Ako mismo maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang sanggalang ko at gabay. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handandulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating nilolo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasiyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaraon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalwa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon. At gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng iba pang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaraon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagkatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating.
samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang huli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Padre. At lagi po kayong welcome dito sa ating pambansang dambana ni Parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Atin munang palakpakan, purihin ang ating Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Ganon din ang ating minamahal na sa Santo Padre Pio. Palakpakan natin Santo Padre Pio. At nawa ang inyong mga dasal, mga hinihiling ngayon kay Padre Pio sa pamagitan ng banal na misang ito, lalo higit yung mga may karamdaman, may mga matagal nang may sakit na hindi gumaling-galing, nawa ay pagkaloob na ng Diyos ang biyaya ng kagalingan na inyong hinihiling sa pamagitan ni Padre Pio. Amen. No, marami din tayong iba pang request kay Padre Pio. At malay ninyo, pag-uwi ninyo, inyong baunin ang kanyang biyaya at ma-experience nyo ang kanyang mga himala. No? At isang araw, kayo din ang magpapatotoo. At kung meron sa inyong mga nakaranas na ng mga biyaya ni Padre Pio, lalong higit yung mga gumaling sa mga karamdaman, kayo po'y makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para kayo ay makapagpatotoo sa isa sa mga napakaraming gumaling. Ating pagnilayan ang mga pagbasang ating napakinggan, lalong higit sa mabuting balita. Narito ang isang talinhaga na ginamit ni Jesus sa mga tao, sa kanyang mga alagad, sa mga sumusunod sa kanya. Sapagkat noong panahong yon, ang mga na-convert na sa pananampalatayang Kristyanismo o sa pagiging Kristiyano, yung ikaw ay isang mahusay na debotong Hudiyo, pero ikaw ay na-convert bilang Kristiyano, at yun naman ding isang pagano. Pag sinabing pagano, ikaw ay walang Diyos na kinikilala, o tawag ay hintil, nasa labas ng Israel, ikaw ay na-convert bilang Kristiyano. Yan, nagkaroon ng problema, no? Yung mga Hudiyong naging Kristiyano, sila yung mga matagal nang nagtatrabaho sa ubasan. Sila yung maaga pa'y nandun na. Sila yung nagpagal ng sikat ng araw, maghapong nagtiis, no? At sila yung mga palibhasa, sila yung mga unang tinawag ng Diyos, unang bayang pinili ng Diyos. Kaya sila'y ramdam nila yung pride pa rin ng pagiging Hudiyo, pero nga sila'y na-convert naman bilang Kristiyano. Tapos nakita nila itong mga hintil, yung mga pagano, yung walang mga Diyos, ang pamumuhay ay immoral. Pag sinabing pamumuhay ay immoral, sa ating kapanahunan ay di maraming kasalanang ginagawa, no? Biglang na-convert bilang isang Kristiyano dahil sa mga apostol, no? Ay nagulat ang mga dating itong mga Hudiyong ito. Sabi, bakit parehas ang pag-ibig ng Diyos sa atin at sa kanila? Di ba tayong matagal nang tinawag? Dapat tayo ang unang makaranas
ng pagmamahal na ito, na biyaya na ibinibigay ng Diyos? Bakit itong mga bagong dating, bagong convert, sila'y nakakaranas agad ng ganitong pribilehiyo ng pag-ibig ng Diyos? Kaya ito'y sinabi ni Jesus. No? Mga minamahal na mga kapatid, tayong lahat ay laging tinatawag ng Diyos, no? Na tayo magtrabaho sa kanyang ubasan, no? At kita ninyo kung paano ang Diyos magmahal sa tao. Kahit na ikaw ay dumating, ay takip silim na, o kaya ay alas 5 na ng hapon ng buhay mo, ang pag-ibig ng Diyos ay kung anong ibinigay sa mga naunang tinawag, mararanasan mo din. No? Kaya mga minamahal, no? Ngayon pa lamang, no? Wag na tayong magpagabi pa. Ibig sabihin ay, tayo tinatawag na ngayon ng Diyos na makaranas ng pagmamahal na ito sa Kanya. Kwento ko nga po kanina, sabi ko talagang ang Diyos ay napakabuti. Nung ako po ay nasa Katedral Lipa, ako po ay nagsikol dyan sa Medics Hospital, sa ICU, at pagdating ko po sa ospital ay naroon ang kilala kong na may sakit, no? Ang tawagan ng iba'y makasalanan. Biglang nagpatawag ng pari, at pagdating ko po doon, siya ay hindi na 50-50. Ano? Parang kakaunti na lang, mga 1% na lang para siya'y mabuhay. Sabi ko, napakabuti ng Diyos sa taong ito. May paring available sa oras na ito. No? At sabi ko sa kanya, kung ako'y pakinig mo, ibu mo ng kaunti ang iyong daliri. Hindi ko alam kung ito'y, sabi ko, ako'y maririnig nito. Binubulong ako po sa kanyang tainga. At siya'y biglang umibo ang kanyang kamay. Sabi ko, kung itong mga kasalanang ito'y nagawa mo, ibu mo ng kaunti ang iyong daliri. Kung hindi, binaybay ko po sa kanyang 10 utos ng Diyos. Sabi ko, ibang karanasan ito, no? Nangungumpisal, pero hindi naimik. Pero, iginagalaw ang daliri. Siya'y nagawaran ng pagpapatawad, siya'y binigyan ng apostolic blessing, siya'y napahida ng langis, at pagkatapos, hindi na umibo ang kamay. Wala nang buhay. No? Sabi ko sa sarili ko, napakabait ng Diyos. No? Napakabuti ng Diyos. Ito'y dumating ay yung takip silim na ng buhay. Sipin mo, siya'y nagbago, siya'y nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, ng pagmamahal ng Diyos, naka-experience siya ng kaligtasan. Yung huling hininga na niya, no, ng kanyang buhay. Pero ang Diyos, nandun pa rin sa kanyang tabi. Di pinabayaan. Tayo malalakas pa. Tayo laging inaanyayahan ng Diyos na tayo'y dumating sa mas maaga-aga. Ibig sabihin, maaga tayong magbalik loob. Maaga tayong magbagong buhay nang mas maaga mong ma-experience ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga po ni San Pablo, pag inibig mo at minahal mo ang Diyos, magugulat ka sa biyaya ng Diyos. Ang ibibigay sa iyo ay yung hindi pa sumasagi ni sa iyong isip, ni sa iyong panaginip. Ibig sabihin, hindi mo dinasal, hindi mo inisip na biglang ibibigay sa iyo ng Diyos yung ganong klase ng biyaya. Hindi mo inaasahan. Yan ang mga unexpected na charity mula sa Diyos. Kaya tayo ngayon naririto, tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Nawa, kung tayo'y nasa kasalanan pa ngayon, huwag na nating antayin pa yung takip silim ng buhay. Dahil hindi lahat
ay nabibiyayaan ng ganong klase ng biyaya na mayroong available sa oras na iyon. May available na pari sa oras na ikaw ay nangailangan sa Diyos. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At ang gabi, alalak na ito, inuming inihain sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong pagpapaunlak na tanggapin ang aming mga paghahain, loobin mong kaming nagdiriwang ng may pagtalima sa tagubili ni Papa San Pio, ay taimtim na makaganap at makapakinabang ng wagas sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Pio ay pinararangalan sa pamuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalilisinisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dit sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan
at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayong lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon ang aking pastor, pinagiginhawa ko. Lubos, hatidong na Limlayan, sariwang pastulan, ang pahingahan ko'y yapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginhawahan sa tumpak na landas. Siyang patnubay ang Panginoon ang aking pastor, pinagiginhawa ko. Lubos, madilim na lampag man ang tatahakin ko. Wala akong sindak, siya ay kasama ko. Ang hawak niyang tungkod, ang siyang gabay ko. Tangan niyang pamalo, siglat ang gulan ko. Ang Panginoon ang aking pastor, pinagiginhawa ko.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Fresh and green are the pastures where He gives me repose. Near restful waters, He leads me to revive my drooping spirit. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pag-unita namin kay Papa San Pio ikasampo, kaming nagsalusalo sa banal na hapag ay magkaroon nawa ng pananampalatayang matatag at pagkakaisa sa pag-ibig mong matapat. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasulukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang documentation at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012.
Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, para po sa mga kabataang inihahanda para sa pagkukumpil na nakadalo ng seminar, meron po kayong kumpisal ngayong 24 ng Agosto mula 8 ng umaga hanggang 12 ng tanghali sa Chapel of Reconciliation. Mangyaring makipag-ugnayan sa opisina para sa mga detalye. Ika-4, sa darating pong Biyernes ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo po at ang inyong may sakit ay inaaniyahan. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa ating Panginoong Diyos upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Yung lahat pong inyong pabeblesan, pabebendisyonan, inyo pong ilabas o inyong hawakan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan, langis na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.